Sa mga nagdaang kabanata ay sobra na lamang ang pag-aalala ni Black dahil sa nangyari kay Xiao Chen. At sa pagpapatuloy nga din ng kabanata ay napangisi na lamang si Jianping dahil sa lakas niya at mukhang mapapatay niya na si Xiao Chen. Agad naman siyang nag-teleport sa harap ni Black na bahagya namang ikinagulat ito ni Black. Ginamitan naman ni Jianping si Black ng isang abilidad na kung tawagin ay Binds Movements. Sa puntong ang ito ay wala nang nagawa si Black dahil hindi naman na siya makagalaw sa bilis ng pangyayari. Habang si Wuling naman ay matindi na lamang ang pag-aalala kay Xiao Chen. Sumulpat naman si Jianping sa kanyang harapan, sinabi naman ni Wuling na umalis ito sa kanyang harapan. Agad naman siyang ginamitan ni Jianping ng Binds Movements na ikinagulat niya. Nasabi pa nga niya na ito talaga ay ang Binds Movements. Sinabi naman ni Jianping sa kanya na isang Titan Supreme. O sa harap ng kapangyarihan ng Lord Realm King pare-parehong walang kapantay. Galit na galit naman dito si Wuling subalit wala siyang magawa. Habang si Xiao Chen naman ay nagkaroon na ng malay. Mabilis namang sumulpat sa kanyang harapan si Jianping. At sabay na sinabi nito na ngayon, pupugutan ko ng ulo ang iyong tinatawag na Supreme Body Cultivator. Matapos niyang magsalita ay inangat niya na ang kanyang espada. Tinanong naman ni Xiao Chen si Jianping na talagang malakas ang kapangyarihang ito, anong klaseng lugar yan sa labas? Natatawa namang sinabi ni Jianping na lampas sa iyong imahinasyon ang extra territory sa buhay na ito, ngunit bago ka mamatay, may sasabihin ako sa iyo tungkol sa extra territory. Ang espadang ito ay ibinigay sa akin ng hari ng kaharian, isa lamang itong katamtamang laki ng artifact sa kaharian. Ngunit gayunpaman, madali itong makalusot sa pisikal na katawan ng iyong Supreme Body Cultivator. Ang extraterrestrial ay kung saan dapat manirahan ang mga martial artist na tulad natin. Dito, anong mga dakilang emperador, anong kataas-taasang nilalang, lahat ay mga langgam lamang. Ano ang kaharian sa itaas ng rurok ng supremacy? Gusto mo bang malaman? Sinabi naman ni Xiao Chen na natural. Agad na ipinaliwanag ni Jianping na sa itaas ng pinakamataas ay ang kaharian ng immortalidad. Transcendent, lumalaban sa langit, walang kamatayan sa kawalang hanggan. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang immortalidad ay nahahati sa dalawang kaharian at ako ngayon ay nasa unang antas ng immortalidad. Sinabi naman ni Jianping na hindi maibabanggat ang kasalukuyang ikaw, kahit ang dating ikaw, ano ang magagawa mo sa akin? Sa mga sinabi ni Jianping ay wala na lang masabi si Xiao Chen sa kay-abangan nito, dahil kung hindi lamang sa impormasyon na gusto niyang malaman ay kanina niya pa pinatay ito. Mayabang namang sinabi ni Jianping na kahit si Li Yunfei mismo ang dumating, anong magagawa niya sa akin? Sa kabilang banda naman sa palasyo ng Supreme, na kung saan narinig ni Li Yunfei ang sinabi ni Jianping. Kaya naman nagulat si Li Yunfei nang marinig niya ito. Maya-maya pa ay makikitang galit na galit ito sa sinabi ni Jianping. Nasabi pa nga niya na sobrang yabang naman nitong extra territory. Subalit sinabihan naman siya ng rebotong Phoenix na hindi dapat magalit ang kagalang-galang na Yunfei. Kumalma naman si Li Yunfei sa sinabi ng Phoenix. Nasabi pa nga dito ni Li Yunfei na tama, bakit ka magagalit sa malapit ng mamatay na lalaki? Tinignan naman niya ang rebulto ni Xiao Chen, at natutuwa siya dahil narinig niya ang sinabi ni Xiao Chen kanina na nasa unang hakbang na ito sa immortalidad. Inilapat naman na ni Jianping ang kanyang espada kay Xiao Chen. At sabay na sinabi nito na kahit ano pang gusto mong malaman sasagutin ko ang huling tanong. Subalit sinabihan siya ni Xiao Chen na hindi na kailangang mag-alam ng labis dahil mag-aalis ito ng ilan sa iyong interes. Nagtaka naman si Jianping sa reaksyon ngayon ni Xiao Chen. Ang walang alam na si Jianping ay kumuha lang ng impormasyon sa kanya si Xiao Chen tungkol sa extra territory. Sa puntong ang ito ay hinawakan ni Xiao Chen ang espadang pinagmamalaki ni Jianping. Subalit walang kahirap-hirap itong winasak ni Xiao Chen. Nang makita nga ito ni Jianping ay ikinagulat niya ito at hindi niya inaasahan na nagawang wasakin ito ni Xiao Chen. Galit na galit si Jianping sa pagkasira ng pinagmamalaki niyang espada na bigay sa kanya ng extra territory. Nasabi pa nga niya habang dinuduro si Xiao Chen na ito ay imposible. Sa kabilang banda naman ay ginamit na rin ni Black ang kanyang aura upang makawala sa Binds Movements. Na kahit si Wuling ay ginamit din niya ang kanyang aura upang madali na lang niya itong masira. Walang kahirap-hirap na sinisira ni Wuling ang Binds Movements.
Nang makita ito ng dalawa ay takang-taka sila kung anong nangyayari. Agad naman na lumapit sina Black at Wu Ling kay Xiao Chen. Sa puntong ito ay kinakabahan na si Jianping sa mga nangyayari dahil mukhang naisahan siya ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na inaamin ko, ang kapangyarihan ng extraterrestrial domain ay talagang malakas, ngunit ikaw, pagkatapos ng lahat, ay masyadong mahina. Sa takot ni Jianping ay agad siyang sumigaw habang humihingi ito ng tulong sa kanyang Panginoon na sabi pa nito na tulungan siya at iligtas. Bigla namang nagkaroon ng reaksyon ang marka sa katawan ni Jianping. At lumabas dito ang sinasabi niyang Panginoon ng Kaharian. Sinabi naman sa kanya ni Lord Kai na tao, wala kang silbi kahit nasa iyo ang kapangyarihan ko. Matapos niyang sabihan si Jianping ay napalingon siya kina Xiao Chen at Black. Nagkaroon naman ng seryosong reaksyon dito si Xiao Chen at Black nang makita nila ang hitsura ni Lord Kai lalong-lalo na si Xiao Chen. Tinuro naman ni Lord Kai si Black at sabay na sinabi nito na hindi ko inaasahan na makikita ko ang iyong labi dito. Nagkaroon naman ng reaksyon ang kalahi ni Black na sumapi na din sa extra territory. Subalit sinabihan naman ni Xiao Chen si Lord Kai na nakipag-away na ako sa isang lalaking tinatawag na Fierce King dati. Nang marinig ito ni Lord Kai ang sinabi ni Xiao Chen ay nagulat siya dito, kaya naman nasabi na lang niya na buhay ka pa din. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi lang buhay, pero kung makita ko ulit ang mabangis na hari, baka mapatay ko siya. Sinabi naman ni Lord Kai na masyadong malaki ang bibig mo. Tinanong naman ni Lord Kai si Black na kung gusto ba nitong makita ang kanyang sariling uri. Nang marinig ito ni Black ay bahagya siyang nabigla dito. Agad naman na pinalabas ni Lord Kai ang kalahi ni Black. At makikitang kaparehas na kaparehas ito ni Black. Sinabihan din niya si Black na ano ang silbi ng pagsunod sa hamak na tao. Ikaw at ako ang mga labi ng nakaraan, bakit hindi ka sumama sa akin at sundin ang hari? Sa mga sinabi ng kalahi ni Black ay nagalit siya dito sinyalas na hindi siya kailanman sasama sa mga iyan. Napabuntong hininga naman ang kalahi ni Black dahil sa pagtanggi nito sa kanya. Kaya naman umalis na lamang ito. Sinabi naman ni Lord Kai na dahil nakipag-away ka sa mabangis na hari, tiyak na tinanggihan mo ang kanyang kahilingan, kung gayon, papatayin kita muli. Dahan-dahan naman na sumasanib ang clone na ito kay Jianping. Maya-maya pa ay tuluyan na itong sumanib kay Jianping. At sabay na sinabi nito na lahi ng tao, magdusa ng kamatayan. Naglabas naman ng aura si Xiao Chen sinyalas na handa na siyang makipaglaban ng totoo, kay Jianping na sinamahan ng clone ni Lord Kai. Naglabas naman na si Jianping ng espadang nababalutan ng matinding aura habang ang clone ni Lord Kai ay tinutulungan siya. Agad din siyang nagpakawala ng kanyang atake, habang si Xiao Chen naman ay bahagyang kinabahan sa atakeng ito dahil sa malakas ang ataking ito. Nasa isip-isip pa nga niya na ang kapangyarihan ng espadang ito ay halos kapareho ng naunang mabangis na hari. Pinakawalan naman ni Xiao Chen ang kanyang Desolate God Fist upang salubungin ang nagraragasang atake ni Jianping. Nang magsalpukan ang dalawang kapanindig balahibong atake ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sa lakas ng atakeng ito ay makikitang tumilapon din sila Black dito. Nang mawala ang malakas na pagsabog ay makikitang naiwan ang makapal na alikabok at ang nakatayong si Xiao Chen. Nagulat naman si Jianping dahil nagawang labanan ni Xiao Chen ang kanyang atake gamit ang kapangyarihan ni Lord Kai. Mabilis namang sumulpat si Xiao Chen sa kanyang harapan. At agad siyang sinipa habang wala itong depensa sa sobrang pagkabigla. Sa ginawa ni Xiao Chen ay napinsala ng bahagya si Jianping. At makikitang natangay pa siya sa lakas ng sipa ni Xiao Chen. Niyabangan pa nga siya dito ni Xiao Chen na sabi pa niya na kung yun na lamang ba ang meron siya. Bigla naman naglaho si Xiao Chen sa kanyang harapan na ikinagulat niya at hindi niya nasundan ang bilis nito. Agad naman na sumulpat si Xiao Chen sa kanyang likuran subalit sa bilis ni Xiao Chen ay hindi agad siya makakilos. Ginamitan naman siya ni Xiao Chen dito ng abilidad na kung tawagin ay ang 9 Revolutions. Mabilis naman itong natapos si Xiao Chen sa kanyang ginagawa. Tinanong naman ni Jianping kung anong pamamaraan ang ginamit nito sa kanya. Sinagot naman agad siya ni Xiao Chen na ito ang 9 Revolutions of Life and Death. Sa loob-loob naman ni Jianping ay kinakabahan na siya dahil ang inilagay ni Xiao Chen sa kanyang katawan ay pinipigilan nito na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tinignan din niya si Xiao Chen na kung anong gagawin nito sa kanya.
Subalit bago pa man niya makita si Xiao Chen ay may isang kamao na malapit nang tumama sa kanya. Dito nga ay napasigaw na lamang siya dahil sa tindi ng tumamang suntok sa kanya dahilan din upang tumilapon siya dito. Subalit mabilis namang sinundan siya ni Xiao Chen. At binigyan ng sunod-sunod na atake na wala naman siyang magawa dahil hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Napasukan na lamang ng dugo si Jianping sa daming mga atakeng natanggap niya. Humarap naman na siya upang labanan si Xiao Chen ng suntukan sapagkat hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Nasabi pa nga ni Lord Kainan sa katawan ni Jianping na isa ka lang si Primo na nilalang, bakit mayroon kang ganitong kapangyarihan? Tao sino ka? Sinabi naman ni Xiao Chen na isang kataas-taasang nilalang, hari ng kaharian, masyadong mababa ang tingin mo sa sangkatauhan. Tinamaan naman siya ng suntok ni Xiao Chen na hindi niya naiwasan. Kaya naman tumilapon na naman si Jianping habang nagtataka na si Lord Kai na nasa kanyang katawan. Sa puntong ito ay galit na ang nilalang na nasa katawan ni Jianping na sabi pa nga nito kay Xiao Chen na lahi ng tao, pinilit mo akong gawin ito, kaya ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Immortal Realm. Subalit bago pa man siya makapaghanda ay nagulat siya sa bilis ni Xiao Chen, na nasa kanyang harapan na at nagbitaw ng matinding atake. Kaya naman tuluyan ng nanghina ang katawan nito dahil sa dami ng matinding pinsalang natanggap nito. Seryoso nga ding sinabi ni Xiao Chen sa kanya na pasensya na ayokong makita ang kapangyarihan ng Immortal Realm. At hindi ako nakikipaglaro lang sa inyong mga nilalang. Kung gusto mong maghigantay, ay hihintayin ko ang totoo mong anyo na pumunta dito. Wala namang magawa ang nilalang sapagkat hindi niya naman magamit ang kanyang kapangyarihan. Pinasabog naman ni Xiao Chen ang katawan ni Jianping. At nang mawala ang malakas na pagsabog at ang makapal na usok ay makikita sa lupa ang isang bilog na bagay. Nang makita nga ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na kung ano ang bagay na ito. Nahati naman sa dalawa ang bagay na ito at naglalaman ito ng isang marka na hugis maskara. Agad na kinuha ito ni Xiao Chen at agad na sinuri. Nang masuri niya ito ay nasabi na lang niya na maaaring ang siyam na revolusyon ng pamamaraan ng buhay at kamatayan ay tinanggal ang pilak na kapangyarihan na ito habang nasusunog. Napansin naman ni Xiao Chen na nagkakaroon ito ng reaksyon. Makikitang may lumabas na enerhiyang asul sa maskarang ito. At ilang sandali pa ay namuo ito ng isang bilog na asul na parang gusto dalhin ang isip ni Xiao Chen dito. Na dito nga sa loob ng isip ni Xiao Chen ay makikitang nag-iba ang hitsura ng paligid. At nakita niya si Lord Kai na hari ng kaharian. Sinabihan nga siya nito na ninakaw mo talaga ang kapangyarihan ko. Tinanong naman ni Xiao Chen si Lord Kai na kung anong gustong gawin nito sa kanya. Galit namang sinabi ni Lord Kai na sangkatauhan, maghintay at tingnan, papatayin kita sa araw na bumukas ang pintuan sa labas. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na ang dami mong sinasabing kalukuhan, hihintayin kita. Sa sinabi ni Xiao Chen ay wala na lamang masabi ang nilalang kaya namang umalis si Lord Kai dala-dala ang galit niya. Nang mawala si Lord Kai ay napatingin na naman si Xiao Chen sa maskara dahil nagkakaroon na naman ito ng reaksyon. At agad na pumasok sa katawan niya. Sa inner space naman ni Xiao Chen ay makikitang dahan-dahan itong bumabagsak sa baba. At nang bumagsak ito ay bigla na lang itong nawala. Naramdaman naman niya ang pagbabago dito na sabi pa nga niya na kung anong nangyayari dito. Kaya naman sa kanyang pag-alala ay agad siyang lumapit dito. Napansin naman agad ito ni Xiao Chen na ito ang bulwagan ng Supreme. Nilapitan naman niya ang pintuan upang makita ang nasa loob ito subalit masyadong mabigat ang pintuan at hindi niya ito mabuksan. Kaya naman naging interesado siya dito dahil sa pintuan pa lamang ay hindi na ito basta-basta. Ginamitan din niya ito ng kanyang kapangyarihan subalit wala itong epekto. Kaya naman napakamot na lang siya sa ulo at malaking tanong sa kanya na kung ano itong palasyo. Sinabi din niya na hindi pa sapat ang aking lakas upang buksan ang palasyong ito. Bigla namang tinawag ang kanyang pangalan kaya naman nakabalik na ito sa kanyang kamalayan. Dito nga ay dumating sina Wuling at Black at sabay na sinabi ni Wuling na kung tapos na ba. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na oo tapos na ang laban. Sinabi din niya kay Wuling na dalhin ang mga taong ito at bumalik sa lungsod. Habang pabalik sila sa lungsod ay dala-dala ni Wuling ang mga hangal. Makalipas ang ilang sandali sa Divine Sword City sa pamilyang Feng, ay nandito na nga sina Xiao Chen at ang mga hangal na 8 pamilya. Habang si Feng Cheng naman ay tuwang-tuwa sa kanilang pagkapanalo.
Sinabi din ni Feng Fei na Supreme Body Cultivator, gaya ng inaasahan sa pinakamakapangyarihang kataas-taasan. Pinagmasdan naman ni Xiao Chen ang 8 pamilya. At makalipas ang ilang sandali ay sinabi na ni Xiao Chen kay Chu Zonzon na ikaw na ang bahala kay Chu Wan-er, ang gusto mong gawin sa kanya ay wala na akong pakialam doon. Seryoso namang sinang-ayunan ito ni Chu Zonzon. Sinabi din niya kay Feng Fei at Feng Cheng na para naman sa tatlo na sina Luang Tianyi, Qin Feiho, at Han Haotian. Sigurado naman ako na alam niyo kung paano harapin ang mga ito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad naman na tumugon si Feng Fei na huwag nang mag-alala ang kamahalan dito. Nang maayos na ang lahat ay sinabi niya na kung ganun ay maari na kayong maunang lumabas. Agad naman na binuhat ng tatlo ang kanilang mga dapat dalhin at trabahoin. Habang ang dalawa naman ay may plano pa si Xiao Chen na gawin dito. Nakita naman ni Black ang reaksyon ni Xiao Chen na parang gusto niya itong gisingin si Meronghua. Kaya naman siya na ang gumawa nito at agad na tumalon kay Meronghua. At inapakan ang mukha nito dahilan upang magising si Meronghua dahil sa pagkakaapak nito sa kanya. At dahil gising na ito ay tinanong na siya ni Xiao Chen na kung gusto ba nitong mamatay o mabuhay. Agad naman na sumagot si Meronghua na syempre naman gusto kong mabuhay. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung gusto mong mabuhay, ay gawin mo ang sasabihin ko. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Tinanong naman dito ni Meronghua si Xiao Chen na kung gusto ba nitong patayin si Supreme Kuihua. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang sinabi mo. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang napaisip si Meronghua. At ilang sandali pa ay sinabi niya na Supreme Body Cultivator, natatakot akong hindi mo kayang patayin si Supreme Kuihua sa pagkakataong ito. Dagdag pa ni Meronghua na malakas pero wala ka pa sa iyong rurok. Ngunit ang Supreme Kuihua ay nasa antas na ng rurok, sa oras na nawala ka, ang Kuihua Supreme ay may mga butil na bagong pagkakataon. May mga bali-balita pa nga na hindi na mababa ang lakas ng Kuihuas kumpara kay Liyun Fei. Sinabi naman ni Xiao Chen nang marinig niya ang impormasyoneng ito na paano siya may kukumpara kay Liyun Fei. Iginiit naman ni Meronghua na kamahalan hindi mo ba alam. Halos kalahati ng mga makalangit na bato ng tadhana sa buong kaharian ng espada ay nasa kamay ng kataas-taasang Kuihua, gamit ang mga batong ito at 10,000 martial arts practitioner, pinalapot niya ang mga ito. Si Supreme Kuihua ay makapangyarihan ngayon kaysa dati. Nasabi na lang ni Xiao Chen na kasuklam-suklam talaga ang mga ganyang taktika, dahil iyan ang kaso, itong Kuihua na ito ay hindi maaaring mapanatili. Tinanong naman ni Meronghua si Xiao Chen na ano naman ang gusto mong ipagawa sa akin Supreme Body Cultivator. Sinabi naman ni Xiao Chen na simple lang, sabihin mo lang kay Kuihua na ako ay buhay pa hanggang ngayon. Nagtataka naman si Meronghua sa ipinapagawa ni Xiao Chen sa kanya na ito ay sobrang napakadali lang. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na oo, iyan lang ang dapat mong sabihin. Dahil sa ganun lang ang dapat niyang gawin ay kumpiyansa niyang sinabi kay Xiao Chen na huwag mag-alala ang kamahalan dito. Subalit wala siyang kaalam-alam na maaring isang panganib din ang kanyang maari sapitin sa Supreme Sunflower. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na pag-usapan natin kung paano kayo nakipagsabuatan sa pamilya ni Bai sa labas ng mundo. Kamahalan, nagkataon lang na nakilala ko si Bai Jianping na iyon ang hindi sinasadya. Wala talaga akong alam tungkol sa extraterrestrial domain. Sinabi naman ni Xiao Chen na mukha namang hindi ka nagsisinungaling, kung ganun maari ka nang umalis at sabihin kay Kuihua ang tungkol sa akin. Bahagya namang nag-alala si Black sa ginawa ni Xiao Chen na paalisan na lang basta-basta si Meronghua. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na si Kuihua na ang gagawa nito sa kanya. Dahil ang kanyang mga taktika ay masyadong kakaiba. Sa sinabi ni Xiao Chen ay baka sa reaksyon ni Black na kinilabutan siya dito. Ginamitan naman ni Xiao Chen si Supreme Purgatory ng kanyang aura upang magising na ito. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nanunumbalik ang lakas ni Supreme Purgatory. At makalipas din ang ilang sandali ay tuluyan na itong nagising. Napalingon naman siya sa kanyang harapan at nang makita niya si Xiao Chen, ay agad niyang sinabi na patayin na siya nito.
Sinabi naman ni Xiao Chen na kataas-taas ang Panginoon Lian Yu, curious ako kung ano ang silbi ng ugat na iyon sa iyo, kung sasabihin mo sa akin baka matulungan kita. Nagtataka namang sinbay ni Supreme Purgatory na kung tama ba ang kanyang narinig na tutulungan siya. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang narinig nito. Subalit sinabi ni Supreme Purgatory na sa tingin mo ba Supreme Body Cultivator, ay isa lamang akong bata. Na walang alam pagdating sa siyam na kaharian, ikaw Supreme Body Cultivator, may reputasyon sa pagpatay at pagnanakaw. Dagdag pa niya na sino bang hindi nakakaalam na parang daga ang hilig mong makipaglaro sa kalaban. Kung may lakas ka ng loob ay patayin mo na ako. Nang marinig ni Wuling ang sinabi ni Supreme Purgatory ay pinagtawanan niya si Xiao Chen dito kaya naman sa puntong ito ay naging seryoso ang mukha ni Xiao Chen. Kaya naman sinabihan ni Xiao Chen ng may seryoso mukha na Lian Yu, may mga bagay na hindi mo masabi. Bumalikwas naman ang tingin si Supreme Purgatory sa sinabi ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Black ng may nakakalokong ekspresyon na Xiao Chen, ngayon ko napagtanto na isa ka ring kontrabida sa siyam na kaharian. Napabuntong hininga naman si Xiao Chen at sinabi niya na ang lahat ng ito ay paninirang puri lamang sa akin. Sinabihan naman niya si Tian Yu, na kung hindi mo sasabihin ito ay huhulaan ko na lang, lahat ng ito ay para sa kapakanan ng iyong minamahal, di ba? Nang marinig ito ni Lian Yu, ay ikinagulat niya ito kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na kung paano niya ito nalaman. Kaya naman agad siyang nakiusap na huwag mo siyang gagawa ng kung anuman. Dagdag pa ni Xiao Chen na ang usap-usapan ay totoo, Supreme Lord Lian Yu ay umiibig sa isang ordinaryong tao na hindi marunong mag-cultivate. Ang nakakapagtaka pa ay kahit ang kataas-taasang Panginoon na si Lian Yu ay hindi matiyak ang mga sugat sa kanyang katawan. Kung hindi ako nagkakamali, itong ugat na ito ang pinagmumula ng enerhiyang ginagamit mo para buhayin siya, di ba? Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay wala na lang masabi si Supreme Purgatory dahil tama naman ang mga sinabi nito. Sa sobrang pag-aalala ni Supreme Lian Yu ay matindi na lamang ang kanyang pakikiusap kay Xiao Chen na sabi pa nga niya, na nakikiusap ako. Kung may kailangan ka sa akin, magagawa mo lahat ng gusto mo sa akin, huwag mo lang siyang sasaktan. Sa mga sinabi ni Supreme Qian Yu ay napahawak na lamang si Xiao Chen sa kanyang mukha dahil ang sinasabi nito ay nagmukha siyang masamang tao, kaya naman sinabihan niya ito na bakit hindi mo na lang ako dalhin sa kanya, at baka maari ko pa siyang magamot. Bahagya namang napapaisip si Supreme Lian Yu, sa mga sinabi ni Xiao Chen subalit hindi niya maiwasang magduda. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na wala akong gagawin sa iyo, ang mga salita ng cultivator, ay kailangan mong paniwalaan ito kahit na ayaw mo. Sinabi naman ni Black na parang tinatakot si Supreme Lian Yu na Xiao Chen, mayroon kang mga buto ng siyam na kaharian na isang kontrabida. Subalit nakapagpas siya na si Lian Yu, at sinabi niya kay Xiao Chen na kung ganon ay dadalhin kita sa kanya. Sa sinabi ni Supreme Qian Yu, ay sinabi ni Xiao Chen kay Wuling na ako at si Black ay sasamahan si Qian Yu, kaya naman manatili muna ito dito. Sinabi naman ni Wuling na nang may halong kamanyakan na huwag nang mag-alala, dahil sabhay na ako maghihintay sayo. Nang marinig nga ito ni Xiao Chen ay baka sa kanyang mukha ang ibig sabihin ni Wuling. Matapos ang ganitong usapan ay agad na umalis sina Xiao Chen at naiwan na lamang si Wuling. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Harry Lopez, Harvey Lopez, Hazel Lopez, Arlette Lopez, J.R. Lopez, Arvin Lopez from Orani Bataan, at shoutout din sa mga kasamahan mo sa Dubai na ang Mendoza family. Maraming salamat sa panunod at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.